Langit Lupa Tournament ulit. Style Clash. Para sa akin lang ha. Comedy kasi si Jandelo, si Blitzen technical. Pero may technical side din naman si Jandelo. Pero yun nga. Hindi ko to napanood ng live dahil wala ako sa Right of Way Day 2. Dahil sabihin ko ba? Eto na. Blitzen versus Jandelo. Let's go. Shoutout sa Rap Lines, shoutout sa Vitroom at lahat ng kay Shoutout sa Reniel, Vitroom. shoutout sa kanilang lahat. At nanalo ng coin toss, si John Delo, pinili niyo mauna, si Blitzen, tig 2 minuto dapat at tournament battle ito. Pakinggan natin, unang banat, right of way, langit lupa, Blitzen. John Delo ng Girahay Letra. Sa batch namin, siya daw yung pinakabenta. Sa harap ng mga alpha, nag-iisang beta. Kita na tema. Agresibo laban sa madalas magpatawa. Yung delivery ni Gago parang lagi nagmamakaawa, napakadupang. Sobrang lambing magsalita kaya magaling siya mangutang. Malambing, mangutang. Sobrang lambing magsalita kaya magaling siya mangutang. Ang daya mo naman. So pagkalaban mo to, nakaka-guilty. Ulol, si Enigma kinulang sa paglilitis. Gusto niya atang matawa sa kabila ng mga krisis na papasigaw mo yung mga tao. Ganon din mga ipis, kaya tatapak-tapakan ko lang to. Kala nila magaling. Tang ina, no? Hindi ko alam kung tama yung humor na naisip ko nung sinulat ni Blitzen to. Napapasigaw mo din sila pati mga ipis. Kasi, di ba sa mga babae, ang madalas nilang sinisigawan ipis. So parang ang kinakatakutan ng ipis si Jandelo. Hindi ko alam kung ayun yung humor doon sa sulat ni Blitzen ha. Gusto niya atang matawa sa kabila ng mga krisis na papasigaw mo yung mga tao. Ganon din mga ipis, kaya tatapak-tapakan ko lang to. Kala nila magaling ka, pero kung suriin mga banat di naman umaasinta. Habang ako tirador sa anggulo tunay na shooter. Habang ako tirador sa anggulo tunay na shooter, nakukuha mo lang yung crowd kasi yung rounds mo mala bloopers. Di ka rapper sa Nako, teka. yung rounds mo mala tirador sa anggulo tunay na shooter, nakukuha mo lang yung crowd kasi yung rounds mo mala bloopers. Nakukuha mo lang yung crowd kasi rounds mo mala bloopers. Yung bloopers, ayun yung pagka sa mga movie, yung mga funny moments eh. Nakuha mo yung crowd. Okay. So napapatawa mo sila sa mga bloopers attack. Parang ganun ba siya? Sa mga bara mong pang bloopers. Anggulo tunay na shooter, nakukuha mo lang yung crowd kasi yung rounds mo mala bloopers. Nakukuha mo lang yung crowd kasi rounds mo mala blooper. Nakukuha mo lang yung attention nila kasi sulat mo ay yung lyrics mo pang bloopers. Okay. Kaya sila natatawa. Ba yan? Hindi nag-charge cellphone ko, mukhang kailangan ko na naman bumili. Di ka rapper, isa kang poser. Ako sa sobrang lupit, yung bargain nag-alter na ng poster. Nawawala lang tong probinsyano sa kanyang natural habitat. Di ka nakakatuwa hibang, pinagtatawa ng kanila. Hindi ka komedyan, isa ka lang laughing stock. Kay Runa ka tsamba ka lang, ako buong liga binadibag. To, use your grab coins. Fuck you. So anong gagawin mo? Mananarkastic, Medyo makalat tong mamimiloso round po, one ni, magyayabang to malamang dahil mga bara, makamasa, palaban daw at malaman, pero di naman yan tumatama. Dala-dala mo, madaling mabasa, tanga-tanga to, madaling mabasa, gadakalabog, kalapit na bala. Pagkatapos ko, yung bakin nito sa syudad na to ay ibabalandra. Jandelo, Jandedo, mali na sa akin, tinapat. Ganda nun, Jandelo, Jandedo. Kaya lang may mga part talaga medyo makalat si Blitzen dito. Sayang kasi isa rin sa mahalagang rounds sa battle, sa all 3 rounds yung round 1. Kasi ayun yung magsiset ng momentum para masabi mong akin tong gabing to. Mo, madaling mabasa, tanga-tanga to, madaling mabasa, gadakalabog, kalapit na bala. Pagkatapos ko, yung bakin nito sa syudad na to ay ibabalandra. Jandelo, Jandedo, mali na sa akin, Ganda tinapat. nun, Jandelo, Mahina to, Jandedo. Enigma, kaya bakit hinarap? Mabilisan na pagsikat, mabilis din babagsak.
Pag ako yung sumigaw, umaapoy, malasantel mo. Pag ikaw yung sumigaw, wala ka boy, tunog falseto. Parang tanga sa pagranap, pangarap, pagkakanta nito, pagkalapat yan sa truck, nawawala naman sa metro. Jandelo! Actually, ang dami ko na rin narinig na ganun yung linya. Truck, metro. Para pagkakanta nito, pagkalapat yan sa truck, nawawala naman sa metro. Jandelo! Double meaning, truck, sasakyan, metro, Metro Manila. Double meaning siya sa truck o kanta. Metro, yung beat. Medyo marami na ako narinig na ganung linya. Pagranap, pangarap, pagkakanta nito, pagkalapat yan sa truck, nawawala naman sa metro. Jandelo! Gusto mag-rap para pandagdag sa peso. Isa kang panggap, walang ambag, sarap, walang talento. Barilin o tagain, parang gusto ko gawin pareho. Malahit man na mainam ang iyong kadwelo. Kanina pa nakapwesto, sabay bang! Patayin to sa Manila para mawala ulit sa metro. Base! Tangay na basic. Paano ba? Technicalities nandun naman eh. Hindi natin pwedeng isang tabi yun. Kasi ayun naman talaga yung estilo ni Blitzen. Technical, talagang pangkatay yung atake. Pero, second round na ng tournament to. Medyo makalat. Tapos, hindi ganun kagandang opener. Hindi ito yung Blitzen na napanood ko nung first round ng Right of Way para sa round 1 niya. Medyo nakulangan lang ako sa round 1 kasi napakahalaga sa tournament na talagang lahat tatama para sa kalaban mo. May mga part na naririnig ko kay Blitzen na pwede mong sabihin sa ibang kalaban niya na hindi talaga purong tumatama kay Jandelo. Yung pagiging komedyante, laughing stock, etc. Anyway, bago natin bigyan ng puntos to, pakinggan muna natin si Jandelo sa Jandedo. Patayin to sa Manila para mawala ulit sa metro. Basic shit! Basic shit! O, paggawa mo na ng damit yan, basic shit. Parang yung wow, ang saya. Ay shit, ang saya, di ba? Paggawa mo na ng damit yan, basic shit. True! Basic shit! Basic shit. Yung mga bara mo, masyadong alanganin. At tirador ka nga kasi yung laway mo kanina pa tumatama sa akin. Ano yan? Boss, legit. Kamukha mo yung mga sumasayaw sa TikTok ng hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Boracay game! Yo, nung nakaraan. Ito ang nakikita kong advantage naman ni Jandelo. Kahit sabihin natin mag-rebat lang siya ng mababaw, bilang komedyante, makukuha niya yung crowd. So, puntos kasi siya eh. Hindi siya porket ang babaw naman. Kung nabababawan ka at yung tao nag-enjoy dun sa ganung kababaw, punto sa akin yun. Kung nabababawan ka, gawin mong effective yung pagiging malalim mo para mapareact sila. Pero hanggat hindi mo napapareact o nakukumbinsi yung tao na maganda, yung maganda yung sulat mo, yung technical mo, yung pagiging malalim mo, papaboran ko tong mababaw na to na kumukonekta sa crowd. Yun, bilang kung ako magja-judge sa mga kahit anumang battle. Ganyan kasi yan sa battle eh. Babaw mo, tangina, hinihiyawan nyo yan. Ang baduy naman yan. Pero kumukonekta. At the same time, yung kalaban, technical, ang lalim. Pero, kailangan mong kailangan mong makumbinsi yung crowd na ang ganda na itong sulat ko, yung malalim na to. Pero hanggat hindi siya nagiging effective, hindi siya punto sa akin. Pero yung ganito kababaw na kumukonekta sa tao, punto sa akin yan. Performer tayo. Hindi tayo basta manunulat lang. Boracay game! Game! Yo, nung nakaraan, aminado, may problema ako sa delivery, pero salamat dahil bawat verso ko, dama nyo. Oo, may problema lang sa delivery, pero habang ikaw problema mo ngayon yung bigat ng dala ko. Kung yung binigay ko kay Ro, Okay. Double meaning, delivery, bigat ng dala ko, kaya lang medyo stutter yon, sayang. Pressure ba?
Parehas kayo medyo makalat ah. Habang ikaw problema mo ngayon yung bigat ng dala ko. Kung yung binigay ko kay Ro, di na nga lahat itong si Blitz, dublehin na ang matatanggap. Langit lupa ay bagong negosyo pero wag kang umasa na merong soft opening na magaganap. Dahil intro pa lang, babalagbagin ko to at ipapakita sa mga walang bilib, nandirito at nakikinig na sa labang to hindi ako yung wala kang leeg! So doon pala siya babagsak. Sayang lang kung na-deliver lang ng maayos. So tumatama tuloy yung yung pinupunto ni Blitzen na truck wala sa metro kasi wala talaga sa metro yung flow niya. Although nakakatawa na doon bumagsak yung icebreaker niya, yung wala kang leeg. Actually, ang dami nang gumagawa nun. Kadalasan niya sila kay Ram. To hindi ako yung wala kang leeg! Nakakatawa siya hindi dahil doon sa punchline. Nakakatawa siya kasi nagkakamali siya. Sa labang to hindi ako yung wala kang leeg! Kaya kung mapapansin nyo, hindi pa bumabagsak yung punchline, tumatawa na yung tao. So hindi sila tumatawa dahil doon sa punchline, dahil nagkakamali siya. Lagbagin ko to at ipapakita sa mga walang bilib, nandirito at nakikinig na sa labang to hindi ako yung wala kang leeg! So yun nga, bilang isang performer na si Jandelo, tingin ko hindi siya satisfied doon. Pero gumana yung pagkakamali niya na nakakatawa. So paano ba? Pupuntosan ba natin siya kasi mali yung ginawa niya? Kahit alam ni Jandelo na mali, na hindi siya satisfied doon. Pero ayun nga, entertainment, pasok yun. Pero planado ba? Tingin ko hindi. Yo! Nakakatawa kasi Ang mali. inang karabaw to! Karabo. Ang motto sa buhay, Blitzen Love Food. Kaya nung grain na salt, nakatipid si boss ang binigay sa yung talent fee, Andox. Binigay Andox. Ang babaw, di ba? Ang babaw. Pero effective. Katumba siya ng bars. Tulad ng sinabi ko kanina, kung nabababawan ka sa sulat ni Jandelo, patunayan mo na effective yung technical na isusulat mo. I-connecta mo sa tao. Dahil kung tapos kung sobrang technical yung sulat mo at hindi kumonekta, sasabihin mo mga bobo kayo, putang ina, baka ikaw yung mali. Hindi na bobo ang fan ng flip top ngayon. May mga technical na effective. Kahit ganyan kababaw yung sulat ni Jandelo, effective siya, bars yan. Karabaw, mga one-liner. Kailangan mong tapatan ng ano yan, na kung technical ka, tapatan mo. I-connecta mo sa tao. Yanigin mo sila. Ganun kasimple yun. Kumbaga si Jandelo kasi inaalog niya yung crowd. Tinatapik niya yung crowd sa pamamagitan ng mababaw niyang sulat. 'Di ba? So effective siya. Lalo at tournament to. Kailangan mo mag-isip ng taktika. Parang gera yan eh. Puro ditangke ba kalaban mo? Tas eto lang yung gamit nyo, mga sibat. Isip ka paraan, paano matatalo yung tangke? Hindi ka para makipagtangkehan dyan, makipagteknikalan dyan. Di ba? Magpanggap kang babae, pasok ka sa kampo. Panggap kang bading. Kung pwede, subo mo titi nila. Para lang matalo sila, di ba? Pag wala ng armas at nag-i-enjoy sila sa pagiging bading-badingan mo sa loob ng kampo, tsaka mo sibatin. Tapos ang laban, kunin mo yung tangke. Di ba? Teknikan lang yan. Ba't mo susubo yung titi sa gera? Kaya nung grain na salt, nakatipid si boss ang binigay sa yung talent fee, Andox. Effective. Binigay Andox. Sabi niya sa isang laban, okay lang, walang jowa, nakakajakol naman paminsan-minsan. Gago seryoso ba? Sinabi niya Sinigaw yun? pa. Proud pa sa kanyang pinagsasabi. Ako nga araw-araw nagjajakol, di ko naman pinagmamalaki. Effective pa rin, di ba? Pero yung Effective. pagjajakol niya, hindi yun totoo.
Kasi pag nakakita to ng sexy, hanggang sa tingin, nakatutok yan. Kawawang nilalang, sobrang ikli ng braso, di makapag-jakor kasi yung kamay hanggang pusod lang. Gago. Gago. Kilala nyo si Vitrong? Yes. Yung tropa niya na may 746 body counts? Di ba napaturo ka sa kanya mag-dog style? Kaso tinarantado ka dong. Yung dog style imbis pa ganon, sa kanya pa ganon. Kaya mong tiyungupa gamit butas ng ilong. Gago. Grabe namang ilong yan. Parang matotodas ka. Pag sinilip mo ng ganito, putang ina yung butas, may butas pa. Parang may narinig na akong ganong punchline. Butas. May butas pa. Hindi ko lang maalala. Ano? Ilong mo na naman? Yung damdamin mo ba ay kumikirot-kirot? Gago din yan kasi yung ilong mo Gago. pasikat, hindi naman puso, pero tumitibok-tibok. Ano, galit ka na? Kasi yung insulto ko masyadong marahas. Kung galit ka, tara, pagtapos nito, McDonald's sa labas. Mahalaga talaga ang round 1 na makuha mo yung momentum. Ito yung hindi nagawa ni Blitzen sa round 1, yung makuha yung momentum niya. Sa pagiging technical niya, yung makuha niya yung tao na, putang ina, technikalan tong gabi na to. Style ni Blitzen ang mangingibabaw sa gabi na to. Pero si Jandelo, nakuha niya yung, naset niya yung momentum niya na, putang ina, parang naset niya na yung mood ng crowd na, putang ina, comedy tong laban na to. At dito yan yung round 1 talaga magsaset dyan kung ang laban ba to ay mangingibabaw ang technical o ang comedy. Pero dahil hindi na set ni Blitzen, mukhang sa comedy nga. Comedy ang aabangan nila dito. Pero depende yan kung mahahabol pa ni Blitzen sa 2 and 3. Pwedeng maging balato ko na yung 1, sige, balato ko na yan. Pero tong 2 at 3, hindi mo gugustuhin yung sulat ko dito. Pwedeng ganun. Pero so far, sa round 1, si Jandelo para sa akin ng lumalamang. Pagdating sa connection, sa crowd, mga one-liner niya. Style clash to. Kahit sabihin natin puro jokes lang naman si Jandelo. Pero bars yan kasi ang ganda sa pandinig. Ang bars ay hindi lang tungkol sa technical. Ang bars ay basta maganda yung narinig mo, bars yun. Jokes man siya o technical. Hindi porket bars, technical na. So, dahil tournament to, napakahalaga na kung ano yung technique na gagawin mo para matalo mo yung kalaban. Hindi lang siya tungkol sa sulat Hindi lang tayo basta manunulat. Performer tayo pag nandyan tayo sa stage. Huwag tayo mag-stick doon. Pero sa akin lang yun, kung di kayo makikinig, no problem. May mga tao naman na kayang panindigan yung pagiging manunulat nila nang hindi na kailangan pa ng kung ano-anong gagawin. Pero isa sa napakamalaking halimbawa para sa akin, MR Industria. Yung pagiging technical niya, ginagamitan niya pa ng theatrical moves. Ganun yun. Nasa stage tayo, kailangan nyo talaga ng performance para makuha yung crowd. Pero so far, si Jandelo ang lumalamang sa akin dito. Nakukuha niya yung momentum. Tuloy natin. Kasi, Inom ulit. Sinusulit yung 100 Kasi, matapang daw to. Bitbit niya kanyang bayag, saan man lumapag. Matapang ka pala, bakit nung gray na sort yung isang flip-top bouncer, hinamon ka ng suntukan, hindi ka pumalag. Totoo ba? Di ba boss, ikaw yung boss, di ikaw yun? Totoo ba? Speaking of, Hindi. Tingin ko hindi Tingin ko hindi totoo yun. Ano lang yan, anggulo. Dahil unang-una, walang karapatan. Ang bouncer manghamon. sila ay nandyan para i-secure ang lahat ng tao. bouncer, boss, di ba ganito yung mga trick mong i-hire? Mga mukhang bulldog. Kaya kung ako sa'yo, wala kang trabaho, mag-apply ka sa flip-top, brother. At least, kung hindi ka mabigyan ng regular battle, pwede ka maging regular bouncer. Kas, di So ba, doon nga siya, doon niya nga sinet yung mood na may nakaaway na bouncer para ipasok na magtrabahong bouncer si Blitzen. boss? Kasi lahat ng katangian ng isang bouncer, nasa iyo na halos. Kaso mukhang hindi ito papasako ngayon pa lang yung mga simple kong suntok, di mo mabantayan ng maayos. Oh, damn! Nakikita na yung lamang ni Jandelo. Biruin mo,
Sa bagay, technique talaga ng mga joker yun. Ba't ko ba sinasabi? Putang ina, hindi mababasag na sa susunod. Anyway, ayun nga, sinet muna sa joke, sabay biglang papasukan ng ganun ka-technical na punchline. Dito papasa ko ngayon pa lang yung mga simple kong suntok, di mo mabantayan ng maayos. Tangina, ganda nun, lakas nun. Tangina, lakas nun. Tingin mo sa akin mahina, mali ka ng hinala, ikaw yung bulagta at nabaon. Gamit linyang pambata, siya ay binata, kaya magtatanda ka na ngayon. Okay. Bata, binata, magtatanda. Edad reference. Marami na ako narinig na ganyan. Yung mga pumusta dito, itong pambato nyo, delikado ang lagay. Pagtapos ng gabing to, isa ako sa makikita nyong matatag. Ikaw naman yung matatag, buang patay. Ganda Lahat ng nun. bala. Ayun yung lamang din na ni Jandelo. Na hindi mo i-expect na may ganun siya kasi komedyante siya eh. Matatag. Ako yung matatag, ikaw yung matatag po ang patay. Makikita nyong matatag, ikaw naman yung matatag, buang patay. Lahat ng bala, rekta, kahit mangilag, ay tatamaan. Ikaw yung masisilat, masisibak, matitibag sa ating bakbakan. Sa isang iglap, Malinaw, mararanasan, Jandelo. bababaliktad ang kaganapan. Round 1, walang fat jokes at overweight angle sapagkat hindi ka naman mabigat na kalaban. Kalaban! Speaking of gera, yung sinabi kong tangke, eto, World of Tanks, oh. Hindi ako naglalaro niyan, ha. Sobrang linaw. Jandelo to. Round 1. Mas maraming rektang punchline. Rekta yung sinasabi ko. Rektang punchline. Mula sa jokes hanggang sa etong ender niya na technical. Ang ganda nun. Walang fat jokes. Kasi hindi ka naman mabigat na kalaban. Yung matatag po ang patay. Yung bouncer bars. Yung mga suntok ko, di mo mabantayan. Tapos crowd control. Napakalinaw. Napakalaki ng agwat para sa akin. Jandelo, round 1. Pero yun nga, tulad ng sinasabi ko kanina, pwedeng mangyari na. Sige, balato ko na yung round 1. Etong 2 at 3, tangina ba? Wawasakin ka ng technical na meron ako. Yun ang aabangan natin kay Blitzen. Kasi ang alam ko si Blitzen ang nanalo sa laban na to. Di ko pa kasi napapanood to. Ako, lagi ko naman sinasabi, mas gusto kong diretso reaction video na pag pinanood ko yung battle. Pero yun nga, Blitzen, tara. Paano ang banat? Pahinga natin! Napaka-lame boy! Di mo ako madadaan sa Kengkoy, tangina mo Jandelo, mukha kang short hair na empoy. Share ng bikini pics pag late night sa Facebook. Yung mundo lalong umiinit kasi mahilig siya sa AI na fake nudes. May ganito na rin siyang angle nung nakaraan, kaya umiinit yung mundo kaka-AI. So, meron na naman siyang ulit ganito. Kaka-share, umiinit ang mundo kaka-share ng mga fake nudes. Kasi nga, napag-usapan namin to ni Luminous at si Luminous ang nagsabi sa akin, nakakagamit natin ng AI, malaking tubig ang nakukonsumo natin sa buong mundo kasi merong yung company ng AI ay gumagamit ng napakalaking parte ng tubig kasi nga yung computer nila ay kailangan malamig yung likod, parang ngayon may pinapadaloy na tubig. So nandito pa rin yung part na linya ni Blitzen na yun about AI, tubig, umiinit yung mundo. Share ng bikini pics pag late night sa Facebook. Yung mundo lalong umiinit kasi mahilig siya sa AI na fake nudes. Ang bilis mag-like ng pics ng chicks kahit bago lang yung upload. Hanggang Facebook lang siya kasi yung porno sa kanila 3 oras bago mag-load. Yun, pasok yun. Mga ganong mga punchline na joke na tatama din kay Jandelo kasi ang pinakabuod nito taga-probinsya siya. Kaya matagal mag-load yung porn. Pag may babae, up and down yung mata. Kala mo nagsisiso. Jandelo mukha kang tricycle driver. Tricycle driver na lang hihipo. Okay. Pero trabaho nito may-ari ng binalaybay. Isang maliit na liga sa Kapis. Yung premyo sa kanila, 1 kilong bigas sa 3 piraso na kamatis. Meron siyang MC, si Saint B. Pinilit niyang lumaban kahit merong bagong baby. Tas ang tagal in-upload, feel na feel yung pagkabossing. Pagkalabas ng vid, yung baby ni Saint marunong na magyosi. Gago. Ang
nito. Dito, etong part na to, more on jokes yung sulat ni Blitzen. Technical niya nga lang dinideliver, pero mas jokes to yung atake nito. Hindi ka kampiyon. May-ari ka lang ng liga. Puro ka koneksyon. At puro impluensya. Nagtanong si Enigma. John Delo, sino magre-rep ng liga mo? Tangina ka boses po. Sumagot si Pabida. Uy, Boss Eric, sige ako. Technical lang delivery, pero jokes ang atake. Ano na ito? Yon, ano yon? Puro rekta yon. Mas rekta kay Jandelo yon. Hindi tulad nung round 1. Yung mga kalugar na ito, matataas yung hangarin. At ang napili ni John Delo, lahat sila ay harangin. Hangarin, harangin. At huwag mong sabihin na hindi ikaw yung nag-decide. May-ari ka ng liga at may koneksyon sa girahay. Kaya una pa lang yung desisyon, hindi na pantay. Tangina ang sahol. Daig mo pa yung kongresista na patagong kontraktor. Kasi puro to connections. Kakilala niya si Sak. Kakilala niya si GL. Hindi to nagpapapigil. Sa eksena palaging updated. Kilala niya rin si Boss Lots kaya hinahanap niya si Apex. Tangina na ito. Kilala niya rin si Boss Lots kaya hinahanap niya si Apex. Ngayon nakapasok na ng flip top na puro slapsticks at antics. Siya daw si John Wick. Tingin ko John Wick. Mga kaliga, ginatekeep. Puro ka gimmick, mga tira mo basic. Madali lang iwasan John Wick. Ako si Neo sa Matrix. Puro ka Facebook bars at TikTok jokes. Pag nagsusulat to, kumakaripa sa net. Dami mong pakulo pero hilaw ka pa rin. Boring daw kami ni Vlad kasi hindi niya magets. Sikmurahan ko kaya baka merong madigest. Tangina mo ka. Sikmura, digest. Madami ka sinasabi. Ang haba ng rounds. Ang dami mong sinasabi kaya nakakatsamba ka minsan. Pero hindi masustansya ang pagkain na instant. Hindi Ganda nun. masustansya ang pagkain Ang na ganda instant. Mayayanig yung pagkatao, parang tinamaan ng big one. Maliliit si Jandelo, gagawin ko tong Lil Jan. Jandelo, Ang ina ka. Lil Jan, manliliit, ang ganda rin nun. Umaasa ka pa rin sa crowd? Yung mga yan magaling na mag-discern. At yung baon mo, Band-Aid solution sa 3rd-degree burns. Matagal ka ng patay as far as I'm concerned. Kinukulit na nga ako ni Sisik, bitch, wait your fucking turn. Mas maganda yung round 1 ni Blitzen para sa akin. Mas tumatama. Yung jokes na sulat niya, na technical niyang dinideliver, pero technical yung delivery, pero jokes yung atake, effective yon. Yung parang less than 2 minutes, puro ganon. At the same time, biglang pasok ng eto na, mas technical na sulat na mas tumatama na. Ang ganda yung anggulong ikaw may-ari ng liga, pero sarili mo yung nirepresenta mo. Ayun, solid yun. Pero bago natin husgahan, ito yung sinasabi ko kanina ha. May sulat na mababaw pero effective. Kaya kailangan yung pagiging technical mo, i-connecta mo sa crowd na, ayun, meron na dito si Blitzen nun. Marami siyang technical na sulat na convincing talaga. So, ayun. Bago natin husgahan, round 2, tara. Ano ang banat? Pakinggan natin. Tanginang to, pag bumanat, walang hype. Bakit pa ako magsasaga sa porno kung kaya ko man kumatot ng live? Yo. Nung grain Tama naman. Mga hollow blocks, di ba? Mga kangkong. live. Yo. Sarap i-rebat dun eh, no? Tangina, kaya mo kumantat ng live, no? Sa bagay, maraming hollow blocks sa inyo. Nung grain assault, halos kalahati ng round 1 niya tungkol lang sa pagkagandang lalaki ng kalaban. Yung pagka-bitter mo men ay halata. Kalalaking tao, insecure sa kapugian ng kapwa lalaki, tangina, bading na mataba. Bading na mataba. Kung marami kang ipon, wag ka sa akin magtipid dahil ikaw yung mabibenga. Kung nakalusot ka man sa bargain, katapat mo ngayon yung mas mabenta. Di lang sa sulat, lalo sa letra, ibang klase palumetra. Mga barak ay wholesale, rekta lahat sa bodega. O liver ganda fat, nun. Tangina, para ko wholesale. Rekta sa bodega. Biglang turo dun sa tiyan. palumetra. Mga barak ay wholesale, rekta lahat sa bodega.
Oo, liver punch. Mula sa legend, tatama sa kanyang body. Bawat linya-linya, sobrang lakas ng suntok. Tawagin mo ko sa ngalang Ali. Pero hindi pa tapos. Okay. Double meaning. Suntok sa bodega. Muhammad Ali, sa ngalang Ali. May-ari ng linya-linya. Ang ganda ng pag-construct nun. Busog na busog yung rounds na yun. Mula sa legend, tatama sa kanyang body. Bawat Legend, body, suntok, mula dun sa pag-setup niya, Muhammad Ali, linya-linya, Ali, may-ari ng linya-linya. Busog na busog yung kabuuan ng linya na yun, yung layering ng sulat niya. linya-linya, sobrang lakas ng suntok. Tawagin mo ko sa ngalang Ali. Pero hindi pa tapos. Pero Double meaning, Muhammad Ali, Ali, may-ari ng linya-linya. Actually, ang ganda ng layering nun. hindi pa tapos. Suntok lang ng suntok, babagsak pag natamaan. Talagang aabutin yung bodega hanggang ma-stop na yung kalaban. At ating pag-usapan yung pagdarag mo sa bargain. Na-casual yung poster nila AI. Then why? Tanong lang, pag AI ba yung poster, yung event ay makakancel? Hindi. Pag AI ba yung poster, walang maproproduce na malakas na MC o maganda na battle? Hindi. Di ba? Bakit yung Motus? Sobrang ganda ng poster pero yung mga video hindi... So nabaliwala tuloy yung pinupunto ni Blitzen nung rounds na dahil may gantong rebat. No? So paano na lang na yan? Pagandahan na lang ng angulo talaga. Sinusulit yung 100 na Bakit biro. yung Motus? Sobrang ganda ng poster pero yung ibang video na kurap at di na-upload. Yung pulo, yung floodway maganda din kaso yung mga MCs daw mga mabaho. Ang punto ko lang, hayaan mo sila kasi hindi naman ikaw yung nakahassle, Brad. Wala namang problema kung AI yung pangit yung poster. Ang importante buhay yung essence ng battle rap. Alam Nice mo, point. pinuputok ng Bucci mo, Bogart. Bogart! Huwag ka mag-deny, tol. Ayaw mo sa AI kasi sa Motos na body bag ka ng cyborg. Sa ulol. Ito yung sinasabi ko na set ni Jandelo talaga yung nakuha niya na yung momentum na ang battle na to ay para sa comedy. So sunod-sunod na comedy pa rin na effective. Ulol. Yung pandidiri niya sa AI, binuhos niya lahat sa wak na VLD. Hipokrito, ayaw sa AI, isa ka din naman sa putang inang umaasa lang din sa chat GPT. Di ba na minsan ang laking tulong ng AI, di ba? Di ba? Kaya yung galit mo sa amba nag-ugat. Galit-galitan sa AI pero ang hilig mo manood ng mga nagsasalitang burat. Boss! Ako to si Burat! May nakarinig na akong ganyang angulo parang kay Jonas yata. Jonas versus MP3. Narinig ko na yung ganyang angulo. Nagsasalitang gulay ata, parang ganun. Ano? Puro AI ba? Gago dahil dyan di ka makakatapak ng semis. Kaka-AI angle sa langit lupa, isa ka na ding AI. Automatic ikis! Automatic ikis! Pastila! Di ba sinabi sa akin na ganun pala babagsak ang punchline mo? Automatic ikis. Ay, pastilan. Bisaya, pero Ilonggo yung tono. Ay, automatic ikis! Automatic ikis. Takina! Ang gago nun. Automatic ikis. Ikis. Kaya- Ikis. Ano nakaraan? Sulit. Ngayon, ikis. Puta, sinasakop na tayo ng Kabisayaan. I'm here. Putang ina. NBA ano yun ah. NBA word. I'm here. Kaya yung issue mo sa kanila, hindi na okay. Kung sa Pampanga Bargain, liga ng AI, yung Mulop, Pulo, Floodway, Rap Lines, liga ng mga OA. Di ba? Maliban lang kay Sisik. Floodway. Love you, bro.
Kasi kung napansin nyo, ang dami nila na may estilong iisa. Sa bara ay babad na babad. Tapos sa battle, sobrang hyper. Pag may nag-react, magre-react at magtutulakan kayo agad. Parang ganito. Tol. Wow! KOTD. Ang ina! Wala akong pake kung may magalit, tamaan na sa pool. Mga putang inang overacting ang cringe nyung sumigaw. Ano kayo, dinosaur? Kaya, Tangina. kung may tropa man kayong hurado dyan na at magalit at ipatalo ako, walang kaso kasi muli nyo pa rin ako makikita sa gubat. Sa buwelta, sa ahon, Nagpaparinig. sa isabuhay. Nagpaparinig. Tangina. Ang galing nung idea na yun. Actually, maraming mababaw lang din na punchline si Jandelo, pero nakakatawa kasi yung delivery niya at advantage yun, hindi yun weakness. Yung kung paano siya mag-deliver. At the same time, ang ganda lang din ng technique na parinig. Ang ganda nga pasok sa entertainment yun. Kita sa gubat. Sa buwelta, sa ahon. Parinig. Ang galing yan. Ang galing yan. Ayan, dyan lumalamang si Jandelo. Yung entertainment na meron siya. Pasok pa rin talaga na bilang tournament, kasama yan sa puzzle. Sa Pornhub, sa Tulfo, kahit sa panaginip nyo, muli nyo akong yung mukha ko lagi nyo na makikita. Habang ikaw pag tinalo kita, hindi mo yan maa-accept. Parang friend request ko kay Enigma. Ay, parinig na naman. Parinig na naman. At last, di lang ikaw, pati buong liga mo, binangasan ko ngayong kalubusang gumawa. At sa labang to, hindi mo kayang dumikit, kaya ako nakusang gumawa. Jandelo. 1 and 2, Jandelo. Linaw. Kasama sa piraso ng puzzle na to, yung entertainment. Haymaker, punchline, comedy, technical. Putang ina, actually, kompleto nga si Jandelo eh. Sobrang ganda. So, mas malakas sa akin yung round 2 ni Blitzen. Mula dun sa jokes niya na parang kulang-kulang 2 minutes na technical niyang dinideliver pero jokes yung sulat. Jokes yung atake. At the same time, biglang pasok nung technical na tungkol sa gini-gatekeep mo yung mga taga sa inyo na ikaw ang nagrepresenta imbes magbigay ka ng iba, pagandang punto pero hindi siya ganun ka room shaker na punchline. At the same time, dito kay Jandelo, ang dami niyang room shaker dito, ang dami niyang haymaker dito, yung entertainment na ang galing nung parinig na makikita mo ako sa isa buhay, Belta, etc. Biglang friend request kay Enigma, tsaka yung mga jokes. Actually, kompleto si Jandelo para sa akin. Crowd, jokes, technical. May mga technical siya. Nagmumukha lang talagang nakakatawa kasi nga yung kung paano siya yung mag-deliver, tsaka yung accent ng boses niya. Dahil nga Bisaya siya. Pero putang ina, technical yon. Nakakatawa lang pakinggan pero para sa akin Jandelo to 1 and 2. Siguro iba yung live. Talagang iba. Hindi basta siguro iba yung live. Pero tignan nga natin sa mga hurado. Depende rin sa mga hurado to eh. Baka puro technical naman yung hurado. Kasi itong right of way parang tawag na ito mainstream ng underground tong right of way. Parang sa naalala ko dati yung sa B-side. Malalaman natin sa mga hurado yan. Pero para sa akin 1 and 2 Jandelo na eh. Sobrang linaw 1 and 2. Laki ng lamang talaga. Pang tournament. So round 3 pakinggan natin si Blitzen. Takin ang ganda sana no, Sisik. Tama ba? Sisik versus Jandelo kung nagkataon no.
Pero mamaya, tignan natin yung mga hurado. Ipis, sulit. Tangina. Tangin. Parang nangihina si Blitzen eh. Tangin to, puta. Ano ba tong hayop na to? Tuwan-tuwa kayo. Yung delivery naman, hindi malinis. Putang ina. Ikis, AI ka rin, automatic ipis. Tangina. Tangina, bano. Siguradong talo na to kasi si Enigma inaccept ako. Oh, panis! Panis ka, JD. Panis ka, panis ka, JD. Inaccept na. Napanood ko yung laban na ito sa Bisaya. Ang lakas, hindi nagpapamama. Ang angas mo doon kahit mayroong moments of defeat. Pagdating mo dito, bigla kang comic relief. Kasi seryoso sa Bisaya. Sa Tagalog, patawa. Sa sarili, walang tiwala, galawang pantanga. Nagbago ka na nga ng wika, nagbago ka pa ng style, mali yan na galaw. Ako binabago ko yung kalaban at kanilang mga pananaw. Kunwari proud, hiligay nun, kunwari proud Bisaya. Ulol proud ka na nanghihiram ng wika. Proud ka na dito nakapasok kasi proud ka sa validation ng Tagalog. Tangina, tsupain mo pa yung crowd, gago. Proud ka sa validation ng Tagalog. Ngayon, probinsyanong dito nakatapak, nagbabalak makaangat. Kalat-kalat, pagtatalak, palag-palag sa alakhak. Umaastak ang alamat porket maraming palakpak. Mga bara ko pa rin, mas tatagal, mas tatatak. Sa Tagalog di ka pa sanay, mga banat mo laging sablay. Magtawag ka pa ng ibang bay, patayin ko kayo sabay-sabay. Kulang ka pa sa hasa, magmumukha ka na bata, tatak mo dyan sa iyong apog. Paano to nakapasok? Walang bisa tong Bisaya pag tinaga ako sa Tagalog. Tingnan mo ka. Ginaya mo lang si Masta, ginaya mo si Manda pero mahina yung sapak. Sa sobra mong wak, ginaya mo rin si Crack. Sa mga kaliga, sa sariling wika, ganap ka na traitor. Natuto ka magtagalog pero walang sariling flavor. O kulang ka sa sangkap, kahit anong gawin mong paraan. Ako yung matabang kalaban, ikaw yung kalaban na matabang. Mataba na kalaban, ikaw yung kalaban So na ano, matabang. barilin o tagain? Tagain na lang para mabagal at may punto. Pupugutan to ng ulo kasi aangat ko sa dulo. Pasensya ko yung kamatayan masyadong malagim. At least yung Bisaya inaangat ko pa rin. Uy, bitin yun. Time na. Shit. Red ribbon. Sarap, Goldilocks eh. Ligbanan! Bitin yung round 3 ni Blitzen. Ano nangyari? Pero yung sabi ko nga kanina, baka yung 2 and 3 ni Blitzen ay may panggulat na, puta, balato ko na yung 1, pero yung 2 and 3, yari ka. Pero hindi nangyari yun. The same time, bitin pa yung round 3 ni Blitzen. Ito na sana yung ano eh, pwedeng bumuhay pa sa all 3 rounds ni Blitzen. Kaya lang, bitin, no? 2 minutes. Kasama pa yung rebat dyan, ha? Nag-rebat siya kanina. Bitin yung sulat ni Blitzen, tangina. 2 minutes lang to. Andun na eh. Sunod-sunod na eh. Mas effective na punchline mula sa technical na sulat niya, kaya lang biglang nag-time. At least yung Bisaya inaangat ko pa rin. Bitin to. Dalawa lang yan. Tinamad na o nakalimutan. Pwedeng ito lang talaga yung round 2 niya o may nakalimutan siya at hindi niya na tinuloy para di siya mag-choke. Bitin, sobra. May rebat pa siya dyan. So, ang yung rebuttals na yun, kakain nyo ng mga 20 seconds. Hindi naman siya, hindi naman pwedeng sabing sumunod sa oras kasi yung 1 and 3 ni Blitzen, nasa 3 ata. 3 minutes o 4. O, no? Diba? O, nasa 3. Teka, nasa na ba tayo? Nalagpas ko lang kasi tapos na si Blitzen. Ligbanan! Bitin, sobrang bitin. Yung pagkawak mo masyadong halata. Kung pugutan mo ako ng ulo, walang kaso, meron pa naman akong ulo sa baba. Ang babaw, di ba? Ang babaw. Pero naset na kasi ni Jandelio yung momentum na comedy itong battle na to.
Dapat inagaw ni Blitzen yun. Inagaw niya na, ulul, anong comedy, tangina, teknikalan to. Kung naagaw ni Blitzen yung momentum, hindi magre-react tao dyan sa ganyang kababaw. Maniwala kayo sa akin. Pero dahil hindi nga na-set ni Blitzen yung momentum para sa technical tong gabi na to, maraming makukuwang reaction si Jandelo kahit sa ganyang kababaw. Kasi na-set niya na yung mood. Tangina, basang-basa ako ng laway, gagi. Oy. Tangina, basang-basa ako ng laway, gagi. Nagpalit ng damit. Crown. Yo, Wow, stop newly promotion. hired. Flip-top stop po. Flip-top stop ang puta. Yo, game round 3. Game. Pwede ba ano guys, wag muna ako mag-jokes. Pwede. Bars naman, papatapigin ko lang si Boss Arik. Kuya Kebs, game. Game. Yo, Blitz. Ano sa pakiramdam na idol mo si Winnie the Pooh pero hindi ka makapag-crop top kasi yung puso mo napakadumi? Yo, ito yan. Ilang taon na to sa eksena. Ilang beses na rin nakasalang. Sa battle, laging batak. Kaso karamihan sa performance niya hindi malinis kaya pangalan mo di rin naging kalat. Malinis Mula sa ka unang salang hanggang kay VLD, puro kalimot sa kada laban mo. Kung sa wrestling, pwede to maging si Kane, Big Show, Undertaker, kasi puro chokes lamang to. Kung gano'n ipapakita chokes mo, lamang to. madali ka matupi just like the old times. Pa-sponsor ng Hype Beat, High Minds, Unhinged, Real Jokes, gamitin ko pang atake. Gano'n mag-clothesline. At tingnan Clothesline. niyo yung oras online. Kahit di pa nag-316, makakatikim to ng stunner. Hindi ako yung tipong may pagka-AJ Styles, pero ramdam nyo yung aking power. Tangina. Kaya bugbog sarado tong baboy ngayon dito sa stage. Ngayon lang ako nag-wrestling reference, pero yung linya ko kaninang round 1 at 2 pa nag-i-edge. Sa lahat ng may... Kanina pa nag-e-edge. Ina, boss. Bars yung boss ng tawanan mo. Yo. Hindi ko alam kung nanggagago sa Jandelo eh. No? Tangina, version tinatawanan mo. O kung kasama pa rin ba. O seryoso siyang bars talaga. Technical, hindi bars. Sa lahat na may duda sa akin, palyado ang hula nyo. Iiwanang may trauma to. All 3 rounds, pure domination. Tawagin nyo kung Brock Lesnar. F5 votes makuha ko. Ano kala mo tapos na? Gago yung kasunod, mas interesting pa to boy. Kakasuot mo ng Pray For Us at kakasama kay Saint Ice na wrestling katuloy. Tangina, yung sakit mo pag bumabattle sa wrestling nasaling ko pa. Pag nagbasa kami ng comments tungkol sa'yo, yung pagiging choker mo laging napupuna. Dahil wala kang katangian na tumatak sa tao. Sa sarili ay isisi mo yan. Tanging ang pagkamalimutin mo lang yung hindi namin malilimutan. Ah! Ano, yung sandata ko mapurol? Yung sandata ko mapurol, gago. Ang importante ay naiwanan ka ng sugat. Isang butas lang ginawa ko sa buong round 3 pero nagmukha kang donut. O diba? O diba, kahit anong gawin kong atake, sa pool pa rin ang target. Simple lang yung mga setup pero kayang maka-upset. Setup, Kasi sabi upset. daw nila, mga tulad daw niya ang bagong meta. Nasa Facebook, nasa TikTok, laging hina-highlight. Pues wala akong pake sa meta. Pagkat ako yung Jandelo, 1 of 1, komedyante na heavy bar type. Pagkat kita nyo naman, mapabara o komedya ang bitaw. Buong rounds, hindi na sayang aking laway kasi sa bracket, siya yung mauusog. Siya yung mauusog. Kinulang sa akin tong kidlat. Kahit samahan ng kulog, di ako umaasta na Diyos. Saksi lahat ng nanunood. Pero sa gabing ito, nabistula akong si Jesus kasi yung hinanda ko para lang sa isang tao, pero lahat kayo yung nabusog. So ang ginawa talaga ni Jandelo dito ay mas technical na sulat. Pero dahil nga kung paano niya i-deliver, tinatawanan siya ng iba. Pero kung technicalan lang, mas trip ko talaga yung round 3 ni Blitzen. Ano na eh, sunod-sunod na eh. Bitin lang talaga. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatas ng beer, tubig naman ah. Langit lupa! Bagong negosyo nitong gwapo na ngayon ay nag-exist. At kami yung bagong produkto na ang presyo ay di pa nag-increase. Kung kikita ka sa amin, boss,
Meron lang akong ideyang i-insist. Manalo o matalo, ipakita mong business-minded ka. Huwag kang matakot sa akin mag-invest. Tangina. Yo, pagkat kita mo naman kung gaano ako kadedikado at pag ako'y naging official flip-top MC, pangako, sigurado, pwede mo rin ako maging flip-top staff. Tapos pag may event, lagay mo ako sa entrance. Total, ako naman yung bagong tatatak sa mga tao. Pero hindi tinatatakan ha, nilalagyan lang ng wristband. Dahil bitin yung round 3 ni Blitzen, kahit mas mas epektibong technical para sa akin, round 3, Jandelo pa rin ako. All 3 rounds, Jandelo. Pero pinakamalinaw, actually, pwede nga natin ibigay kay Blitzen eh. Yung 3. Pwede rin kay Jandelo, pero para sa akin, all 3 rounds, Jandelo. Sa mga tao. Congrats. Flip top. Parang thank you ba? Humingi ng pasensya si Blitzen. Thank you daw. Thank you. Nice game. Flip top. Ano yun natin hanggang sa mga hurado kung paano sila nag-decide sa laban na to. Naku-curious ako eh. Hindi ko sinasabing tama ako pero gusto ko lang marinig din kung paano nanalo si Blitzen. Top right of way, Langit Lupa 2026, Jandelo versus Blitzen, mag-iayos pang beses Para sa kanilang pareho. Para sa laban na yun. Shoutout ulit sa mga liga nila, Rap Line sa Grahe, Letra at Binalaybay. Tuloy-tuloy pa rin. Ang boto ng hurado, 3-2. Advancing sa semis, mag-iay tayo lahat para kay Blitzen. Shoutout sa kay Boss Marlon. Kahit si Blitzen nagulat din, halata sa reaction. Pero Shoutout sa Pray For Us, sa Sound Alarm, kay Boss Arik, syempre sa staff. Sa Face First, Hello. Dahil, para sa Tuboso 19. round 1, binigay ko siya kay Jandelo. Dahil putangin na, pagkatapos nung round ni Blitzen, medyo may stutter. Pero yung sargo ni Jandelo talagang suabe. Nandun pa rin yung... so, Vicente, Jandelo. Konektado siya sa crowd, konektado siya sa lahat. Pero yun, round 2 and round 3, binigay ko na siya kay Blitzen. Yung round 2, slight edge. 2 and 3 kay Blitzen? Pero yung round 3 medyo lumaylay si Jandelo doon at mas maraming tumatak sa akin si Blitzen, mas marami siyang moments, highlights at saka binase ko rin siya sa difficulty of writing. Kaya yon, round 2 and 3 binigay ko kay Blitzen, round 1 kay Jandelo, props pa rin kay Jandelo. So bumase sa sulat. Okay. Pero yon, 2 and 3 para kay Blitzen. Oh, John. Hindi ko alam kung ibabas nyo ulit ako dahil ganito yung boto ko. Pero ang binoto ko dito, hindi, mamaya mo na. Ang round 1 at round 2, parang ang hirap mamili kasi parang malakas si Blitzen. Pero sobrang entertaining ni Jandelo. Pero may mga malalabo siyang linya na ang labo talaga pero alam mo yon, sobrang nakakatuwa siya, nakaka-believe din kasi nadadala niya yun. So hindi ko muna iniskuran yung 1, 2 kasi magkaiba yung atake. Sa round 3, dun siya medyo lumaylay pero sobrang lakas ni Blitzen dun. So parang yun yung naging dahilan para iboto ko si Blitzen kasi mas nagustuhan ko yung ginagawa niya, mas may direction. Maganda rin yung ginagawa ni Jandelo pero ayun nga, parang mas pang battle rap talaga yung ginagawa ni Blitzen kaya siya yung binoto. Sorry sa mga hindi magugustuhan yung boto ko pero ewan ko kung mali ako pero yun yung ano. Pwede rin. Mas underground na atake ng paghuhurado. Bumase sa sulat, pwede rin. Lahat naman, kanya-kanyang opinion. Lemsite, tara. Yun, isa rin ako sa bumoto kay Blitzen. Kung pagbabasihan ko siya round by round, siguro parang nagkatalo sila sa pinaka-huling round, third round, which is strongest ni Blitzen. Tapos yun naman yung parang pinakalaylay na round ni Jandelo. Pero syempre, props pa rin sa entertainment factor na bigay ni Jandelo for sure.
maraming may entertain, maraming magugustuhan yung rounds niya pa rin. Pero syempre, tournament-wise, mas maraming categories na nahihit si Blitzen para sa akin sa pagpunto, sa, alam mo yun, kumbaga, iba kasi yung dalang entertainment ng na ginagawa ni Jandelo dahil parang given dahil naka-built-in yung accent niya. Talagang kahit ako na-entertain ako doon. Pero yun nga, kung pagbabasihan natin siya at ang gagamitin nating mga criteria ay pang tournament, para sa akin mas pang tournament at mas pang rekta talaga yung mga atake ni Blitzen. At para sa akin yung huling round nga na parang naging deciding factor, parang hindi pa nakatulong na hindi ko nakitaan ng pinaka direksyon yung ginawa ni Jandelo, bakit siya nagsuot ng guantes, bakit siya nagpalit ng flip-top staff. So parang medyo matabang yung punto na yon kaysa sa pinunto ni Blitzen, kaya para sa akin binotok si Blitzen. Congrats pa rin kay Jandelo. Kanya-kanyang panlasa talaga. Tell Monday what you need. We're creating an agent and naming him Tony. Now let's give him context. Tom, sisa ako sa So for sure, ito dalawang dalawang Jandelo. Okay, so ayun. Excuse me. Kanya-kanyang panlasa talaga. Pero ako mas natripan ko lang si Jandelo. Sa bagay, iba yung live talaga. Matagal na sinasabi yan sa flip top, iba pa rin yung live. So anyway, congrats pa rin kay Jandelo. Abangan natin. Tingin ko lahat ng tingin ko hindi lahat. Yung ibang nakapasok ng right of way na nalaglag, feeling ko mabibigyan pa ng laban yan. At hindi man sinasabi ni Enigma dito sa flip top, pero alam kong sinasabi yan sa inyo sa messenger na ituring yung laging last battle ang kada laban nyo. Yun, tuloy-tuloy lang. Congrats, Blitzen! Maganda sana yun, Sisik versus Blitzen, no? Sisik versus Jandelo, tangina, napakaganda sana, no? Pero dahil Blitzen versus Sisik, putang, alam ko, matkaropa yata yan, parang galing yata sila dun sa Floodway. Di ko sure, Pero congrats.